Hi friends, good morning. Ayun. In for the continuation of our manicure and pedicure vlog, okay. I-explain ko naman sa inyo ang hand spa at ang foot spa at kung anong reason ng mga nail fungus sa mga kamay natin, okay. Kung anong nangyayari yun sa mga nagkukos minsan ng mga pagbibitak-bitak yung mga kuko natin, and then kung paano natin mapigilan or how to kill the fungus in our nails. Okay? Kasi mga importante po talaga to, okay? Sa gusto nyo, pag may customer kayo makita ng mga ganitong klase ng mga kuko, at least alam nyo yung gagawin nyo, okay? Alam nyo yung pwede nyo i-advise sa kanila. It also helps guys na hindi nyo lang sila ginagawa, kundi yung you have to show concern also dun sa mga needs ng mga kuko nila. Kaya importante na alam natin ng mga bagay-bagay, total ginagawa na rin lang naman natin to. Or kahit hindi mo siya gagawin, okay, at least you can advise your customer what to do. Kasi isa sa mga plus factor yon na isipin nila or talaga maniniwala sila na marunong ka at you have knowledge because you know things about everything about your job, okay? Yun kasi minsan pinaka-importante. Yung maliban sa marunong tayo gumawa, alam din dapat natin, once nakita natin yung ganitong sitwasyon, alam na agad natin, tapos paano natin advise kung ano dapat gawin ng customer, okay? Kaya itong mga ginagawa ko sa inyo, it also helps you guys kung paano nyo ma-explain yung mga bagay-bagay pag na-encounter nyo dun sa client niyo, okay? Malaking bagay ito. Akala nyo lang yung ginagawa ko parang wala lang, okay? But it helps a lot, promise. Because in my more than 20 years working in the salon, okay, minsan yung customer nagpapanik na ganito whereas hindi naman dapat siya magpanik. Yung customer nagagalit kasi nagkaganito, kaso ang problema sa kanya, hindi niya alam yung knowledge kung paano ingatan kung bakit nagkaganito, so wala siyang ma-explain sa customer. So at least guys, pag meron kayong alam na ganito, mapapakalma nyo yung customer, mapapaliwanag nyo na hindi dapat siya mag-alala na walang super serious health problem yung naghihintay sa kanya for that kind of things, okay? Napaka-importante nito. Kaya akala nyo hindi importante, pero kapag naka-encounter kayo ng mga bagay-bagay na pag wala ka kasing alam, isa sa mga reason matataranta ka rin at saka talagang mapapanagot ka talaga ng customer. Okay? But at least if you have knowledge, so hindi ka matataranta at saka ma-explain mo sa kanya ng maigi at kung ano yung dapat mong gawin. Yun lang naman. But please, before we go on, don't forget to subscribe, okay? And please watch all of my video from start to finish kasi it helps a lot. Mukha lang magulo ako magpaliwanag, pero if unawain nyo, malaking bagay siya. Promise. Okay friends, hand spa. Hand spa, ito yung service sa kamay. Para to sa kamay, that's why it's hand spa. Okay? It helps remove dead cells and callus kasi may mga, for example, yung mga people who are going to the gym o kaya yung
nag-aaral ng mga estudyante, nagsusulat, nagkakali yung mga dito nila, sa mga nag-gym naman dito, or even sa mga chef guys, kasi yung mga pagtatadtad nila, basta it helps a lot. Hand spa, hindi lang na sa mga kalyos, okay? It's also remove dun sa mga pasmado ng mga kamay. Hindi ko alam ang English ng pasmado. Okay, basta yung mga pasmado ng mga kamay, it also helps. It remove dead cells and kalyos appear on hands because of the constant friction of the skin to the materials dios. O, yun yung sabi ko. Sa mga nagtatadtad, sa mga nag-gym, it is a treatment done to replenish, restore, and rejuvenate naturally tired hands. Okay, okay. Pinapa-relax yung napapagod mong kamay. All the time we use this, guys. Okay? Kahit pag natutulog tayo, pag nagaganon, naiipit natin siya, na-stress din yung kamay natin nun. Kaya minsan, parang naninigas siya, di ba? Tapos sa lahat ng ginagagawa natin araw-araw, sa trabaho, sa bahay, okay, we are using our hands, okay? The heat from a wax spa also helps temporarily soothe aching joints and increase circulation, which gives hands a more youthful appearance. Pag hands spa kasi, meron dapat to yung paraffin wax. Yung paraffin wax na yon, guys, nakaka-relieve ng mga masasakit na mga joints dito sa mga daliri natin. Okay, tapos nag-i-increase ng blood circulation, kaya napiprevent or naiwasan yung pagnanamb minsan. Okay, tapos nagbibigay sa kamay ng mas batang looks. Okay, bumabata, tingnan yung kamay natin because of hand spa. Okay, hand spa guys ha. Hand spa is includes with scrub, removing callus, and hand paraffin. Yung hand paraffin, ito yung wax kinds of treatment na ididip mo yung kamay mo, tapos it will be covered by a wax, tapos ililive mo ng mga 5 to 15 minutes. Pag natuyo na or wala nang init yung wax, pag remove mo siya, minsan yung may mga time pa yung mga customer pag nagtutubig yung kamay, yung wax maraming tubig. Toxins yon. Okay, nare-relax yung kamay mo. This fast heat has a relaxing effect, helping calm and relieve stress in the same way a warm bath does. Okay? Sa hands pa kasi, isusok muna natin yung kamay din sa warm water. Itong warm water na to is nagpaparelax ng buhok, nagpaparelax ng kamay, nagpapakalma, tapos nag-alis ng stress. Kasi whether we like it or not, na-stress din yung kamay natin. Prone talaga siya sa stress. Okay, because we are using it all the time. Procedure ng hand spa. Soak your hands in a hot water for 5 minutes. Ibabad mo yung kamay mo sa maligamgam na tubig. Actually, dapat yung more on sa close to kumaga mainit pa siya kaysa sa warm water, kasi maganda talaga siya pag inidip mo. Tapos wipe with towel and apply hand scrub. Massage a little and wash then towel dry. Okay? Apply hand lotion. Dip in a paraffin wax. Pag-apply mo ng hand lotion, i-dip mo siya pa sa paraffin wax. Cover with plastic. Pagtanggal mo, may mga wax na yung kamay mo, i-cover mo siya ng hand gloves or cover with towel kung wala kang hand gloves. Leave for 25 to 30 minutes. Okay? Remove the paraffin wax and massage with lotion. Reflex hands, like may mga tinuro ako na hand reflex yung ipopoint mo siya ipipress mo dito para sa heart, tapos ito para sa relaxing effect kasi nandyan yung mga stress, tapos ipipress mo tong kamay mo ng ganyan, masarap to sa pakiramdam guys, it relaxes. Tapos ito mga joints na to, in 1, 2, pwede 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos ito ipanggaganan mo siya. Ito yung hand massage na sinasabi. Ganito. Tapos, on your thumb, tapos ito, yung lines na to, ilalagay nyo dito, yung lines. Pagkatapos, i-press mo yung pinakano, tapos i-dip mo to, tapos i-circulation mo ng 1, 2, 3, 4, 5, pabalik din clockwise, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, magkakaping ka ng ganon, ihawak mo sa kamay mo, ayan, diba? Ihawak mo ng ganon, cupping. Tapos, idiin mo to banda.
ito ba, idiin mo siya ng mga around 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos press again, 1, 2, 3, 4, 5. Napaka-relaxing po niya ng effect. Tapos, a little, kasi ano to. Tapos, gaganin ninyo, paikotin yung kamay, tapos, ayan, ganun. Nakaka-relax yun. Yun lang yung proper hand massage, okay? Then, it leaves your hands so relaxed. After nun, actually kung kahit hindi ka nag-hands pa, after mag-manicure, pedicure, pag lagyan mo na a little bit of reflex, a little bit of massage, ang relaxing nun sa customer after. Ginagawa ko sa mga customer ko and they like it. Okay. Foot spa naman. Yung foot spa naman, ito yung spa na ginagawa sa paa. Okay. Magkasama talaga yung si hands and si foot. Kasi si foot, ginagamit din natin yan sa pagdadrive, pagtatakbo, pagkilos kung saan-saan. Minsan, magkasabay na ginagamit natin si hands and si foot. So, kailangan ipamper natin sila pareho. So, foot spa is a relaxing and effective technique that caters with all the demands of the feet. This treatment can achieve a lot of relief and it can also help to soothe your stress and anxiety as well. Foot spa lang yan, di ba? Pero, nakakatulong siya na mawala yung anxiety mo, yung stress mo, okay? Tapos pinapalambot pa yung paa mo. This treatment, okay, this treatment is not only beneficial for your feet, but it is beneficial for overall health as well. It can also help flow the blood circulation in the feet, okay? Foot spa lang yung ginawa mo. Pero, ang dami niyang benefits. Kaya, hindi ka lang dapat mag-scrub, okay? Okay. Maraming kang dapat, maliban sa scrub, part lang yun ng procedure ng foot spa. Itong relaxing effect techniques caters with all the demands of the feet. Okay? Kaya napaka-importante mag-foot spa tayo. Foot spa, it's not dangerous to your health. However, if you are use an electric foot spa, kaya sa lahat sa mga salon, di ba, hindi na allowed yung electric foot spa kasi electric foot spa massager, tapos may tubig, may tendency na ma-electrocuted ka. So, hindi na allowed yung mga ganong klase ng pambabad sa paa. Kasi di ba nakasaksak yun tapos nagaganon. So, hindi yun maganda. So, while it is in operation and the massager has direct contact with the human body, and if it has a low water increased protection level, then it will be potentially hazardous to the user's safety. Ito yung pag ginagamitan ng electric foot spa. Yung pagbabad na nakasaksak na may electric. You should not use a foot spa if you have a condition such as diabetes, poor circulation in your feet. You should not use a foot spa if you have a condition such as diabetes. Kasi baka masugatan. Poor circulation in your feet, varicose veins. Kasi varicose veins, may proper care yun. Pag nagpaganito ka, baka pumutok yung delikado. An infection, kumbaga may sugat-sugat yung paa mo, infection, or open cuts or sores. Yung infection, minsan may namamaga yung paa mo, tapos may mga sugat ka sa paa, yung parang namamaga, namamanhid. May proper care kasi yun, may proper care kasi po pag may mga condition ka na diabetes, okay? Bawal ka kahit ma-scratch. Yung malalang diabetes, kahit ma-scratch or kahit yung mosquito bite, bawal yun. So, may tendency na ma-scratch ka sa salon, kaya kung mataas yung diabetes mo, yung foot spa is bawal sa'yo. Okay? Kasi meron yung, kailangan i-fraction yung caries mo para ma-remove. Okay? Yung varicose veins kasi, merong proper massaging yon. Pag malala kasi yung varicose veins, baka pumutok yung igat mo, hindi yun maganda. Okay? Yung open cuts kasi, pwedeng ma-infection yon dun sa gagawin mo. So, hindi allowed yung mga ganon. Kaya, mahapdi kasi din yun kasi may mga potsok ka, may mga ka na ina-apply, so hindi advisable yun. Kailangan, pagalingin mo muna yung sugat mo bago ka mag-undergo, or kaya ask your doctor if pwede ka magpa-foot spa if you have diabetes, and if you have infection, ask your doctor kung pwede ka sa mga ganitong procedure, okay? Foot spa procedure. Put some warm water
in a foot spa bowl basin together with foot soap. Okay, leave 14 to 15 minutes. Then after 15 minutes, use the foot file to remove callus and other hard or dead skin in your feet. Ganito yung procedure ng foot spa. After removing callus, apply the foot scrub. Okay. Wash and apply the foot blush on the feet. Yung foot blush kasi protection mo yun para na pandagdag ng protection mo sa paa yun, na para hindi pag may germs na pumasok or kumapit sa paa mo, mamamatay ka agad siya. Yun yung cause ng foot blush, as nagpaparelax din siya. Okay, apply foot lotion and massage feet while applying lotion. Reflect foot a bit for more relaxation. Okay, yun yung procedure ng ating foot spa. May massage na rin akong itinuro sa inyo. May massage ba akong itinuro sa inyo? Basta mo, okay, ipapasok ko na lang din dito yung foot reflex massage para na may guide kayo. Okay? Para sa mga baguhan, pwede kayong gumawa ng chart na ganito. Tapos hands pa, manicure, pedicure, kung acrylic, gel polish, para na tapos mag-remax kayo, maghingi kayo ng feedback sa customer kung maganda, ibig sabihin maganda yung gawa ninyo. Do the manicure, pedicure, hands pa, and foot spa many times until you do it perfectly. Gumawa kayo ng chart na ganito para magawa niyo ng maigi. Lalo na dun sa mga minsan mas maganda sa customer yung mga masisila na customer, maarte. Mas maganda maka-encounter niyo yon para na pag may master niyo na agad yung tama. Okay? Actually, wala namang very professional sa pagmamanicure pedicure, okay? Walang kailangang requirements. Basta gusto ng customer yung gawa mo, okay yun. Hindi mo kailangan na 10 years ka na nagmamanicure pedicure kasi may mga magagaling gumawa. Ikaso yung customer, yung gusto niya, ayaw niya ng masyadong malinis. Kaso masyado siyang malinis, so ayaw niya yun. Kaya, if you meet up the needs of your customer, professional manicurista ka na. Okay? At iba-iba ang pangailangan ng customer. Merong customer na gusto na deep clean, merong customer na mild lang, okay? Merong customer na masilan sa mga shapes ng mga kuko. So, kailangan mo pa rin talaga maging master, okay? Kasi lahat ng mga customer na yun, mararanasan mo, whether you like it or not. Kaya mas maganda equip ka at alam mo lahat yung mga sign, yung mga curve, yung mga nails, may square, may oval, may patusok, merong ganon, mayroong lahat yun, marami. So, kailangan mo pa rin talaga i-master yung mga shaping na gano'n. So, ito, basic lang to. Okay? Kaya, ang dami, pag alam mo naman yung basic, mabilis na lang yung masteral. Okay? Kaya, importante pa rin si basic na malalaman nyo. Nail fungus. Ano ba yung nail fungus? Bakit kailangan natin pag-aralan to para ma-prevent? Nail fungus is a common condition that begins as a white or yellow spot under the tip of your fingernails or toenails, okay? Pag may kuko ka, sa ilalim ng kuko, tapos may puti na yan, yun yung start na ng nail fungus. Diba? Ito yung kuko natin, diba? Pag ganyan, walang nail fungus yan. Pag yung line na to, sumubra, tapos pag puti-puti na yan, nail fungus na yun. O kaya pag nagyayelo na siya sa ilalim, nail fungus na yun. Mostly nagkukos yun pag may mga pagkain ng mga nasisingit doon na hindi mo nalilinis, o kaya may mga dumi na nalilinis, kaya kailangan talaga magpalinis, magpa-manicure ka. Nililinis dapat yun. As fungal infection goes deeper, nail fungus may cause your nail to discolor. Magkaroon ng discolor. Thicken, magiging manipis. And crumble, at saka yung magbibiyak-biyak, magka-cramp, basta magkakaroon ng click, crack, ganon. At the edge, it can affect several nails. Tsaka pag isang nails pa lang yung ganon, pwedeng maipiktuhan lahat ng kuko mo. Fungal nail infection occurs from the overgrowth of fungal in and under or on the nails. Okay? Dahil yun sa fungal growth na, yun yung sinasabi ko kasi sa pag may mga dumi sa ilalim, kaya kailangan magpalinis ka talaga ng nails mo. Nail infection is the same fungi that cause sac itch, athlete's foot, and ringworm. Okay? Itong nail infection is parehas din ng fungi na nagkukos na pangangati ng socks mo,
pagkakaroon ng mabahong paa, and ringworm. Okay? Isa yon sa mga nail infection. Nail fungus can be cured by taking antifungal pills. Meron namang antifungal pills na pwede mong inumin for 2 months. Usually, 3 months of treatment can cure a toenail fungal infection. Meron namang pills na pwede mong, or gamot na pwede mong inumin. What kill nail fungus? Nail fungus can be killed by hydrogen peroxide. It can kill fungus that grows in your toenails. Yung hydrogen peroxide. Black tea. Kaya minsan yung mga foot spa, meron silang black tea na nilalagay kasi pagbababad mo ng paa mo with black tea, soaking feet in plain tea can be also beneficial in treating toenails or foot fungus. Yung black tea can also treat the toenail or foot fungus. Okay? Apple cider vinegar. Okay. Apple cider vinegar can also cure your toenails. Pwede mong ibabad yung, sabi ko sa'yo, nagpuputi-puti na doon sa apple cider vinegar. Baking soda. Okay? Epsom salt. Yung Epsom salt, ihalo mo to sa water, ibabad mo yung paa mo. Can cure also. Clean socks and shoes. Kailangan linisan mo yung sapatos mo, yung medyas mo, nakakatulong din siya. Essential oils. Merong essential oils na nakakatulong para sa paa mo. Imamassage mo yon. Kaya maganda yun. Maganda yung mga oil na yung mga essential oils like castor oil. It also helps. Kaya akala mo ba yung sinasabi mo na oil na nilalagay sa kuko, wala lang yun. It helps you guys to avoid having nail fungus. Yung oil na nilalagay sa kuko, yun yung reason. Kaya meron yun. Kaya nilalagay ng oil after cleaning because it helps to your nails to avoid having nail fungus. Ozonated oils. Ozonated, when we see ozone. Okay. Ozone layer. Ito, ozonated oils. Oils na hindi nakakasira ng ating ozone layer. Maganda, nakaka-treat din siya ng nail fungus. Oral antifungal drugs is the best treatment for toenail fungus. Okay. Vicks Vaporub. Akala mo Vicks Vaporub is a common nail remedy for nail fungus. It won't help, but it won't hurt anything either. Okay. Vicks Vaporub, hindi siya nakakatulong, pero hindi naman din siya nakakasakit. Pero remedy din siya sa nail fungus para hindi mag-worse. Ways to stop nail fungus in your toenail. Change your socks and shoes often. Put on a clean pair of socks every day. Okay? Ito yung dapat mong gawin para makaiwas ka or para ma-stop yung nail fungus sa paa mo. Change your socks and shoes often. Put on a clean pair of socks every day. Okay? Change your socks and shoes. Okay? Palitan mo lang yung sapatos mo o kaya yung medyas mo araw-araw. Use the right footwear. Merong footwear kasi, fungus thrives when your feet are low, cooped up inside tight, hot shoes and socks. Kasi yung footwear na masikip, okay, sa paa mo, nagde-develop yun. Tas super close talaga, hot shoes, umiinit yung paa mo and socks. Yun yung mga reason kung bakit may nail fungus. Trim your toenails. Putulan mo yung iyong kuko. Clip the shirt and straight across. Okay? Putulan mo yung kuko mo. Tapos linisin mo yung under. Kasi sa gusto mo meron yan. Linisin mo yung under para hindi mag-stuck yung dumi doon. Para hindi mag-develop ng nail fungus. Use foot powder. Sprinkle some on after you shower and dry your feet. Okay? Pwede kang gumamit ng foot powder. The greatest danger of not treating the foot toenail fungus is that it can spread to other parts of the body such as the hands and growing. Okay. Pag hindi mo kasi tinitreat yung nail fungus sa paa mo, pwede yun ma-spread dun sa kamay mo and other parts of the body which is not good. Kasi hindi maganda. Okay, pag nasa toenails mo, kailangan patayin mo na kaagad siya para hindi na mag-spread all over your body kasi it's not good.
Nail fungus is also a sign of poor health. Some chronic medical conditions may increase the risk of a toenail fungal infection. These include a history of poor blood circulations, diabetes, the human immunodeficiency virus or HIV, or any other illness that may compromise your immune system or interfere with blood flow to your toes. Okay? Nail fungus is sign of also of poor health. Okay, types of toenails fungus. Yes. This infection is usually white. Okay, ayun yung nagpuputi-puti. Mold. This infection is usually or is generally a dull brown. Okay. Dermatophyte fungus. This infection is generally yellow. Yun yung nag-yellow yung kamay mo. Distal sublingual onychomycosis, DSO. Distal subungual onychomycosis o DSO is the most common type of fungal nail infection. Okay? Kaya delikado siya. Okay. Nails changes like blue nails can signal lung or heart issues. Ito sa mga doktor na to, hayaan na natin yan. Basta itong mga colors ng mga pwedeng signs ng mga sakit, pero pag hindi, for example, ginamot mo na, shinare ko na lahat sa iyo yung dapat mong gawin para maiwasan yung mga ganitong mga nail fungus, okay? Pag hindi pa rin siya nawala, consult your doctor, okay? If ginawa mo na lahat ng ganito, ng pag-alaga, ng mga prevention, tapos the symptoms persist, nandun pa rin siya, consult a doctor. Kasi maybe it's a sign of severe health condition. And I'm not in a position to share you guys because doctor na yun. Okay, thank you very much. This is only for nails, for a nail tech professional just like me. And I'm sharing you guys what is tuwas at hindi mo dapat katakutan kasi meron mga prevention naman na pwedeng at yung mga ginagawa namin sa nails nyo is nakakaganda siya sa kuko nyo, hindi yun nakakasama. Yung nilalagay na oil on top of your nails is to prevent developing nail fungus or kill those viruses that in your nails. Essential oils kasi yon. So it's good for your nails. Yung iba ayaw nila, but it's good for their nails to get rid all those fungus. Thank you very much mga friends, and I hope that this video can help you get more beautifications that you need without having a side effect. I love you and bye-bye. Until the next vlog, don't forget to subscribe now and always watch our videos because it helps a lot.